Hello po sa bawat isa mga kapatid, pinagpalang umaga po. Pasasalamat at papuri po sa Panginoon sa umagang ito. Halina't muli nating buksan ang isang linggo na punong-puno ng pag-asa, ligaya at saya kung si Jesus ay kasama. Ako po muli ang inyong kaibigan, lingkod ng Diyos, Pastor Edgar Tinsayas, na inyong makakasama tuwing Lunes ng umaga. At ako po ang inyong devotional leader for today. Shepherd of my soul, I give you full control. Wherever you may lead, I will follow. I have made a choice to listen for your voice. Wherever you may lead, I will go. Shepherd of my soul, I give you full control. Wherever you may lead, I will follow. I have made a choice to listen for your voice. Wherever you may lead, I will go. Be the quiet passion or by a gentle breeze, the shepherd of my soul is by my side. Should I face a mighty mountain or the valley dark and deep, the shepherd of my soul will be my guide. Thank you, Jesus, for being our great shepherd. We worship you, Lord. Shepherd of my soul, I give you full control. Wherever you may lead, I will follow. I have made a choice to listen for your voice. Wherever you may lead, I will go. May lead, I will go. Wherever you may lead, we go, Lord. Praise God po sa awitin na ating narinig. Sa oras po na sinulat ni Pablo ang kanyang pangalawang liham kay Timoteo, ang batang pastor ay naglingkod sa simbahan ng Epeso sa loob ng 4 na taon at halos katagal mula sa maganap niya ang kanyang unang sulat kay Pablo. Si Timoteo ay naging tapat na lingkod ni Kristo na tinuruan ni Pablo mula nang umalis siya sa tahanan kasama ng apostol, mahigit 1 dekada. Mula noon, si Timoteo ay naglingkod kasama ni Pablo at ikalawa at ikatlong paglalakbay bilang misyonero sa mga lugar gaya ng Troas, Pilipos at Corinto. Ang ikalawang liham kay Timoteo ay nag-alok ng larawan ni Pablo sa pagtatapos ng kanyang ministeryo bago po siya mamatay. Si Timoteo ay anak ng isang Griego at isang babaeng Hudyo, ang sinulatang sa 2 liham ng Bagong Tipan na may titulo gamit ang kanyang pangalan. Nakasama po niya si Pablo sa isang huli nitong paglalakbay na tinawag ni Pablo si Timoteo na tunay kong anak sa pananampalataya. Marahil nasa panahon pa siya ng kanyang kabataan nang makasama niya si Pablo. Ngunit alam na niya ang kanyang sarili na isa siyang tapat na lingkod ng Diyos. Nagsilbing kinatawan ni Pablo si Timoteo sa ilang mga iglesia. At dito mga kapatid,
Nabanggit din ni Timoteo na kasama niya nang sinulat niya ang ilang liham ng bagong tipan sa mga panahong yon. Sinabi ni Pablo na tapat sa pananampalataya si Timoteo at dito mga kapatid, nandoon yung kanyang taglay ng kanyang lola at ina. At makikita po natin sa ikalawang Timoteo, kabanatang 1, talatang 5, hindi ko malilimutan ang tapat mong pananampalataya na naunang tinaglay ng iyong lolang si Loida at Eunice ng iyong ina. Natitiyak kong nasa inyo rin ang pananampalatayang ito. Dito mga kapatid, naihanda ang puso ni Timoteo na tanggapin si Kristo sa pamamagitan ng pagtuturo ng kanyang inang si Eunice at ng kanyang lolang si Loida ng banal na kasulatan. Mula nang siyang kanyang pagkabata hanggang sa kanyang pagkalaki upang makilala niya ng gusto ang ating Panginoong Hesus. At ayon din po sa ikalawang Timoteo, kabanatang 3, talatang 14 hanggang 15, ngunit ikaw ay magpatuloy sa iyong pag-aaral na natutunan mo at matibay mong pinaniniwalaan, sapagkat kilala mo ang nagturo nito sa iyo. Mula pa sa pagkabata, alam mo na ang banal na kasulatan na may kapangyarihan magbigay sa inyo ng karunungan tungkol sa kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Nang dumating si Pablo at pinangaral si Kristo, tinanggap nilang tatlo ang ebanghelyo at ibinigay ang buhay ng tagapagligtas. Tayo po bilang mga magulang, mga kapatid sa ating panahon at mga mananampalataya, dapat din natin ihanda ang ating mga anak o ang ating pamilya sa pagkilos ni Kristo sa kanilang mga puso. Kailangan nilang matutunang kilalanin din po kung gaano sila kamahal ng ating Panginoon na ang kanilang buhay at kung paano kumikilos ang banal na Espiritu sa kanilang buhay. Isang magandang halimbawa po ang halimbawa ni Eunice at ni Loida na itinuro po ang salita ng Diyos sa kanilang mga anak. Binigyan ni Pablo si Timoteo ng mga tagubilin at mga paalala kung papaano pangungunahan ng iglesia sa kanyang unang lihim. At dito, pinayuhan din niya si Timoteo na huwag hayaan hamakin siya ninuman dahil sa kanyang kabataan. Sa halip, maging halimbawa sa mga mananampalataya sa kanyang pagsasalita, pag-uugali, pag-ibig, pananampalataya at malinis na pamumuhay. Unang Timoteo, kabanatang 4, talatang 12. Sa pangalawang lihim ni Pablo kay Timoteo, nagbabala siya tungkol sa mga bulaang guro na maaaring makaharap at sinasabing magpatuloy sila sa mga aral na natutunan niya na mayroong matibay na pinaniniwalaan. Sapagkat kilala niya ang nagturo nito sa kanya, si Pablo, ang kanyang ina at ang kanyang lola, sa ikalawang Timoteo, kabanatang 3, talatang 14 hanggang 15. Ang mga katotohanan ito'y tinuro kay Timoteo mula pagkabata. Ang katotohanan tungkol sa kasalanan at ang ating pangangailangan ng tagapagligtas. Ang umuhubog kay Timoteo ay magkaroon ng karunungan patungo sa kaligtasan. Ikalawang Timoteo, kabanatang 3, talatang 15. Kaya mga kapatid, bilang mga magulang, muli, ihanda natin ang ating mga anak na matutong kilalanin ang katotohanan at iwaksi ang kamalian. At bilang mga mananampalataya din, ang aking panalangin, maging matibay tayong panghawakan natin ang katotohanan na natutunan natin upang hindi po tayo matangay ng maling turo at mga bulaang propeta o bulaang guro maging sa ating panahon. Sinabi rin ni Pablo at paalala kay Timoteo na sikapin mong maging kalugod-lugod sa paningin ng Diyos, isang manggagawang walang dapat ikahiya at tama ang paggamit ng salita ng katotohanan. Ikalawang Timoteo, kabanatang 2, talatang 15. Mga kapatid, mahalaga ang mga paalalang ito sa lahat ng mga mananampalataya, sapagkat ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at kapakipakinabang sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsaway ng kamalian, sa pagtutuwid ng mga likong gawain at pagsasanay para sa mabuting pamumuhay. Ikalawang Timoteo, kabanatang 3, talatang 16 hanggang 17. Pinapaalala ni Pablo si Timoteo ng kanyang minamahal na anak. Ikalawang Timoteo, talatang 1, talatang 2, mula sa kanyang puso mananatiling matatag
sa kanyang pananampalataya at pangunahan ang mga kapwa na mayroong pananampalataya din. Isang tapat na lingkod si Timoteo, kaya ang aking panalangin, sundin din natin ang kanyang mabuting halimbawa. As I end of the summary of 2 Timothy, Paul encourages Timothy to remain passionate for Christ and to remain firm in sound doctrine. Paul reminds Timothy to avoid ungodly beliefs and practices to flee from anything immoral. In the end times, there will be both intense persecutions from the Christian faith. Paul closes with an intense plea for believers to stand firm in the faith and to finish the race strong. And this is my prayer to each and every one of us, mga kapatid, in shaping the next generation we can overcome. In 2 Timothy chapter 1 verse 7, for God gave us the Spirit not of fear, but of power and love and self-control. Bilang mga mananampalataya po, lahat tayo ay makakaranas na dumaan sa mga pagsubok ng buhay, kalungkutan, takot, hinagpis, o kaya'y kahirapan, ang ilan sa mga ito. At minsan, dala po ito ng ating masidhing pagnanais na maibahagi ang kaligtasan mula sa Diyos. Minsan din, nais natin sumuko at hayaan na lamang wala tayong nais gawin. Subalit lagi natin tatandaan, ang Diyos mismo ang tumawag sa atin na nagligtas, na siyang nagbigay sa atin ng spirit of power and love and self-control. Kaya dito naniniwala po ako katulad ni Timoteo, naniniwala akong ibinigay niya ito upang mapagtagumpayan natin ang lahat ng darating sa ating mga buhay. Yes, church, people of God, we can overcome everything because God gave us the capacity to do with the help of the Holy Spirit. And just have faith and give our fullest trust to Him. Let us continue to pray each other, our family, youth like Timothy, and other Christians, shaping the next generation for Jesus. Let's continue to stand firm for our faith. Let us give our full trust in God and pray for His guidance and believe that we can overcome anything through our faith in Him. Magpatuloy lang po tayo sa ating pagsunod sa Diyos, maging sa gitna ng lahat ng mga karanasan sa ating buhay. Bilang mga kabataan, bilang mga lingkod ng Diyos, ang aking panalangin, patuloy po tayo na mag-shape, gamitin upang ang susunod na henerasyon, marami pang mga Timothy ang ating matutulungan, magagabayan, patungo sa lalim, matatag na pananampalataya at patuloy na hayo para sa kapurihan ng Panginoon. Samahan niyo po akong manalangin sa umagang ito, mga anak ng Diyos. Purihin ka aming Panginoon sa umagang ito. Samahan niyo po kami na patuloy namin magawa, O Diyos, ang anumang nais mong ipagawa sa amin. Nawa mapagtagumpayan po namin ang lahat ng anumang sitwasyon o mga gawain sapagkat alam namin na Ikaw ay lagi namin kasama. Salamat Lord sa umagang ito, patnubayan, samahan niyo po kami at dalangin namin Panginoon katulad po ni Timothy na siyang sumunod kay Pablo, kay Eunice, sa kanyang lola at nanay at patuloy sila na maglilingkod at ginamit mo sa panahon na yon ang aming panalangin Lord. Marami din po mga Timothy ang makikinig, ang lalong susunod, patuloy na magpapagamit sa iyo upang marami pang mga Timothy o marami pang mga Kristiyano, mga kabataan o mga anak mo, Panginoon, ang lalong makakapagpatuloy na maglingkod at makakilala ka para sa iyong kapurihan. Pagpalain mo, Panginoon, ang mga anak mo magpapasimula sa kanilang mga trabaho, magpapasimula sa kanilang mga gawain. Hinihiling po namin ang iyong patnubay, ang iyong pamumuno sa pamamagitan ng banal mong Espiritu. At aming bubuksan ang aming gawain sa buong linggong ito na may pagpapasalamat. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Muli mga kapatid, maraming salamat po sa iyong pagsama at pag-aaral sa umagang ito. Si Jesus ay kasama, Daily Morning Devotion. And shout out po sa lahat ng merong mga kaarawan at anibersaryo ng kanilang kasal. Purihin po ang Diyos. We pray na patuloy po kayong gamitin ng Panginoon para sa kanyang kapurihan. See you next Monday and every day. At kung kayo po ay na-bless, feel free po to share this or tag with your friend. And don't forget po to subscribe to Nax UMC PH
and please hit the notification bell to get notified when we post new videos. At kung kayo din po ay pinagpala, might as well, pwede rin po kayo mag-bless, mag-tithes, o tumulong sa ating mga pagmimisyon sa ating po iglesia. Makikita nyo po sa ibaba po ng screen ang ating po mga bank accounts. Muli po, ito po ang inyong kaibigan, kamanggagawa, Pastor Edgar Quinsayas, na lagi po nagsasabing, hindi po tayo iiwan, pababayaan ng ating minamahal na Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. Amen. God bless po. Bye po.